worshiping God. You know what? Our God is truly indescribable. Alam niyo po ba yun? Beyond words. Because you know, si God po, He created the whole universe, yet He also knows our hearts. And I pray po sa hapong ito as we sing this song po, na let's give Him our full worship. Let's give Him our all-out worship because He deserves all the praises and glory. Come on, let's worship Him. Let's feel His presence in this place. Of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gave source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. 'Cause you are amazing.
Ang sarap talaga magpuri sa Panginoon. Thank you, Life Giver Worship, for ushering us into the presence of God. Hello, Life Giver fam. Ako po si MJ Hernandez, and I am here to share my life-giving story. My childhood wasn't easy. Hindi lang dahil sa kapos kami financially, but also nakaranas din po ako ng emotional pain. Lumaki po ako sa isang bahay na punong-puno ng takot. My father was heavily addicted to alcohol at palaging lasing. At paglasing po siya, nag-iiba siya. It brought so much tension inside our house, kaya sa murang edad, may mga gabing hindi kami nakakatulog ng mahimbing. Iniisip ano na kaya ang mangyayari pag uwi ng tatay namin. The home that was supposed to be a place of safety became a place of tension, violence, and hurt. Natanong ko na lang, bakit ganito ang pamilya namin? There was a deep longing in my heart for peace, love, and safety. Buti na lang, I saw how my mother tried her best to hold our family together. Doon ko unang nakita ang tunay na kahulugan ng endurance. Yung tahimik pero matatag, pagod pero patuloy pa ring lumalaban sa buhay kahit napakahirap na ng sitwasyon. I was 12 years old back then when my parents left us sa magkakapatid sa probinsya. Nagsimula silang magtinda ng iba't ibang klase ng gulay dito sa palengke sa Maynila. Simula noon, unti-unti na nilang natustusan ng aming mga pangangailangan. Pero ang tatay ko, hindi pa rin nagbago. After I graduated from high school, my parents decided to bring all of us here sa Manila para dito na lang mag-aral. Pero hindi pa rin naging madali ang lahat. Dahil sobrang busy nila sa pagtitinda, nawala ng proper guidance sa loob ng aming bahay. Umabot sa point na kami na lang ang nag-e-enroll sa aming mga sarili sa school. Absent sila madalas sa mga school gatherings, kaya naman away dito at away doon kami magkakapatid. Hanggang sa nag-decide ako na magtrabaho sa isang fast food chain sa murang edad kasabay ng aking pag-aaral. Fast forward year 2019, nagkaasawa at anak na ako. Napansin namin na unti-unti nang nagiging Christian ng aming mga kamag-anak sa probinsya. Bagamat magkakaiba sila ng simbahan, nakita ko na masaya sila sa ginagawa nila. Kaya naisip kong, what if makisabay o makigaya ako? Sinubukan kong pumunta sa iba't ibang church pero wala namang kaming nakikilala. Hindi ko rin naramdaman that we belong to them. At hindi ko maramdaman ang presence ni God. Not until one Sunday morning in January of 2020, that moment was still so clear in my mind. Nakabihis ang kapatid kong bunso, nandito siya. At sabi niya, ini-invite daw siya ng kaibigan niya na magsimba sa Life Giver Church. And she was yung nag-invite po sa kanya, she was one of the Paginto sisters. Hindi ako nagdalawang isip na sumama. Dito ko na pala matatagpuan ang home church ko. Here in Life Giver, I encountered God. Ang buhay ko na lumaki sa takot ay lubos na napalitan ng kagalakan, kapatawaran at malakas na pananampalataya. Naramdaman namin that we are belong here. Nagtuloy-tuloy kami ng aking pamilya sa aming journey with God, nakapag-life retreat at graduate sa VLC, and now we are enrolled sa SOD class. Akala ko po everything was going smoothly. Dumating po ang araw when my marriage was shaken at muntik mauwi sa hiwalayan. Pero hindi po hinayaan ni God yun. Through the proper guidance and mentoring ng ating church, dumaan po kami sa counseling at sumunod sa plano ng Diyos sa aming buhay. Inayos ni Lord ang marriage ko and both of us are now serving the Lord. Amen. Alam niyo po, hindi lang inayos ni Lord ang marriage namin, pero pati na ang finances namin mag-asawa. Giving back to the Lord became part of our walk with Him. Simula nang narinig namin sa ating simbahan ang salitang pagbibigay, we made it a personal commitment to give back faithfully and consistently. Whether we have much or little, whether it's big or small, whether it's through pledges, tulong para sa ating mga youth, hindi kami nagdadalawang isip magbalik sa Panginoon. Tinuruan din po namin ang aming anak na magbalik sa Diyos at magbigay. And now, yung panganay ko po, join the High Five 2025 Savings Challenge. And actually po, 2 alkansya na po ang naisubmit namin sa church. So true enough, si Lord kita kanya, faithful siya sa mga anak niya,
And alam niyo po, after making giving our lifestyle, our family received another blessing and I gave birth to a cute baby boy. Ayan. Hindi lang po yun. Ang tatay ko po na manginginom ay binago na ni Lord. Ngayon, wala ng bisyo at nakakasama na din namin sa church. Amen. And now, I am working in the job that I prayed for. Biniyayaan po ako ni Lord na maging US-based accountant. At masasabi ko pong inayos ni Lord ang financial status namin magpamilya. My husband is also working as an accountant locally and has been a good provider and the backbone of our finances. We can travel anytime. At finally, yung dating nagtitiis sa isang maliit na kwarto, ngayon binayaan na po ni Lord ng isang rent-to-own house and a condo unit. Nag-aaral din po ang anak namin sa maayos na school dito sa Quezon City. We never missed going to church every Sunday. Nakakatuwa pong makita na lumago ang aming life group under Warrior Satellite of Life Giver Elliptical. Nagsimula po yon na kaming mag-asawa lang and finally, namunga po dahil sa panalangin at sa tulong ni Coach Diane Doringo. Ngayon po, we are over 20 members and praise God. Nawin na din po namin ang aming mga kapatid, pinsan, tita, pamangkin at maging mga office mates. Kompleto po sila ngayon. God's work never stops. Last 2 weeks ago, my husband and I awarded as a couple multiplier awardees in our satellite gathering. And finally, certified life group leader na po ako. Glory to God. God is good to those who keep sowing in Him. Through the pain and challenges, I never stop giving my tithes and offerings and helping those in need. Life Giver Fam, kung nadapa ka at nasaktan, don't let that pain stop your purpose. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway ang mission mo. Because if God rescued me, He can and will rescue you as well. And now I stand not as a victim of hurt, but as a living testimony of God's rescue, restoration, and reward. Again, I am MJ Hernandez. I am a life giver. Church, let's give. God is good. How many here believe that God is good? Taas sa kamay. Tinatanong ko lang kayo, na-miss nyo ba kami ni Helen? Pwede nyo ba kami tanungin kung na-miss namin kayo? Na-miss namin kayo, sobra. Tatayo tayo lahat, tapos iikot tayo. We'll be roaming around. Look for 10 friends, lalo na yung mga beautiful faces. Sabihin mo sa kanya, gumaganda buhay mo na naman, ha? Sige, sabihin mo, gumaganda ang buhay mo, kapatid. Amen. May problema ho ba dyan? Thank you, Lord. Hi. Hi. Hello. Hi. Ilan dito gusto magpasalamat kay Lord? How many here? Ilan dito ang maraming reasons bakit siya magpapasalamat kay Lord? Taas sa kamay. Ilan dito ang sinagutan ni Lord ng kanyang panalangin? Taas sa kamay. Ilan dito ang soon, siguro mga 1 week, 2 weeks from now, sasagutin ni Lord ang panalangin niya. Amen. Awitin natin to. Let's sing this song. Give thanks. Give thanks, oh, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. One more time from the top. Let's sing together. Give thanks with a grateful heart, with a grateful heart. Yes, we give thanks to the Holy One. We give thanks because He's given
Oh, Jesus Christ, His Son. Together tayo sa ating mga kamay. And now, oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am, because of what the Lord has done, because of what the Lord has done for us. Chorus. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am, because of what the Lord has done, of what the Lord has done for us. Lord, we give thanks. One more time, from the bottom of your heart, sing with me. Give thanks, Lord, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, to the Holy One. Oh, we give thanks because He's given. Oh, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, with a grateful heart. Oh, we give thanks to the Holy One, to the Holy One. Give thanks because He's given. Oh, Jesus Christ, His Son. All together. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. For everybody. Oh, and now let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Oh, close your eyes. You have all the reason to give thanks to God. You have all the reason. You have given, God has given you all the favor. And so I want you to say this, Lord, I thank you for what you have done for us. Sabihin mo, Lord, I thank you for what you have done for me and for my family. Lord, marami pong salamat. Nawa ang church na to ay patuloy na magpasalamat sa mga kagilagilalas, mga miracles, mga provision, mga miracles na patuloy mong ginagawa sa amin. Binago mo ang aming buhay and we believe that you will continue to change us to become the great, best picture of Jesus in the world. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' name, and everybody say amen. Bago tayo mo po, sabihin mo sa katabi mo, you look great today, kapatid. Take your seat. Thank you very much, Alvin. Wow. Are you ready? Purihin ang Panginoon. Galing po kami ni Rev Helen sa US. And I have a good news that next year we'll be starting a church in North Carolina. Okay? One in North Carolina. And siguro po, hopefully, in the middle of the year 2026, probably, siguro mga June up to July, probably we'll be having a little church somewhere in Las Vegas po, purihin ng Panginoon. Kasi nanalo po ako sa sugal, meron tayong konting puhunan. Joke lang po. At di lang po yun, we went to Canada at nakakatuwa, may nakaumang din pong church sa atin sa Toronto.
Pangatlo na po yon. At ito pong taon ay next year, mag-i-start na rin po ang church natin in Reading, United Kingdom. Wow, no? Hopefully next year magpapakita ako po ng mga pictures kung ano po yung ginawa namin doon at talagang provision ng ating Panginoon ang mga miracles na itatayo niya. So probably around mga 4 to 5 persons o mga missionaries natin ay hindi na muna natin makikita sa Pilipinas upang isend po sa mga lugar po na ito. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katayo mo, sana ma-send ka, kapatid. Ayan, okay, sige. Purihin ang Panginoon. Today, I'll be sharing a very delicate subject entitled, By Their Fruits, You Will Recognize Them. Sabay-sabay nga, by their, you will recognize them. Ating text ay manggagaling sa Matthew chapter 7, 15 to 20. Matthew 7, 15 to 20. Galing to mismo sa bibig ng ating Panginoon, isa sa mga pinakamagaganda, outstanding topics na pinreach niya sa Sermon on the Mount na nag-start sa 5, nag-end sa huling line ng chapter 7. Chapter 8, ano na yon? Bakbaka na yan. May mga ginawa na siya laban sa kalaban in chapter 8. But isa ito sa preachings niya at winarningan niya tayo. At alam niyo ba na mas maraming teachings about warning ang Panginoon kaysa sa mga motivational topics na marahil hindi natin makakaila na na-preach ni Christ. But karamihan ay warnings. At isa na ito sa mga warnings sa atin. So Sermon on the Mount at kanyang iwawarn ang mga followers niya of spiritual danger not from open enemies alone, but from those who appear righteous while harboring destruction. At yun na ang makikita po natin dito. But hindi lang siya nag-warning sa mga preachers, teachers, or influencers. Nag-warning din siya sa ilang kapatid na marahil ay nag-struggle at nag-spread ng mali. Kapag wala tayong discernment, baka mamatay ang ating spirituality, which gift ni Lord sa ating lahat. So basahin natin lahat. Matthew 7:15. Sabi, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruits you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruits, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. So every tree that does not bear good fruit is cut down, thrown into the fire. Thus by their fruit, you will recognize them. Andun po yung title niya, yung pinakahuling-huling sinabi niya. Thus by their fruit, you will recognize them. Yan yung mismong team. So pupunta natin sa unahan, tinan natin, kukuha tayo ng 3 important na puntos, 3 important points. Now, para magkaroon kayo ng overview ng pag-uusapan natin sa loob ng 1 oras, narito po. Yan, unang-una, we'll talk about the danger of the false prophets, ang panganib ng mga bulaang propeta. Sino ito? Natin alam kung sino to. But I think magbibigay ng vital statistics ang church at ang Panginoon about this. Sino sila? Mare-recognize natin. The second point will be the fruit test o pagsusuri ng kanilang bunga. Suriin ang bunga. At ang pinakahuli, mag-end ang topic ni Christ sa paghuhukom sa mga puno. Ang paghatol sa puno. Yung puno, yung napahamak nitong false prophets at maging sila. Both yung puno na yun. So yan pag-usapan. Now, ang goal ko ay hindi para manira kung sino itong mga ito. Because I will not mentioning names, but titinan natin mabuti ang mga characteristics ng mga tao na ito na pwedeng maggiba ng maganda yung spirituality. Kasi ang gigibain yung spirituality mo, yun ang importante sa iyo. Kung ano meron ka is your balance, vibrant spirituality. Yun ang meron ka at yun ang sisirain ng mga ito. Okay? So, tinan natin mabuti. So, una, pag-usapan natin, the danger of false prophets. Ano ang danger ng may bula ang prophet? Meron ba nito? Opo. Okay. Can we go to verse 15?
Sabi ito, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Ayan. So ngayon, since ginamit dito yung salitang sheep's clothing, nakabihis tupa. Siguro madali ko maintindihan, sino ang wolf? O kung ako ay isang shepherd, alam ko kung sino ang wolf. Iba ang kanyang description. Pero, papaano kung nakabihis siya ng tupa? Meaning, nakamingle siya sa tupa. Yun ang problema. So yung wolf in sheep's clothing ay isang uri pwede ng talinhaga o metaphor na nagpapahiwatig tungkol sa pagpapanggap. Because when we say wolf, in the Bible, often symbolizes danger. May wolf sa labas, may danger sa labas. May distraction sa labas o may deceit o pandaraya. Na lobo kami, na scam kami. Pwede natin sa tawaging wolf yun. Ayan. Okay? So danger, distraction, deceit. 3 Ds. Pag sinabing sheep sa Bible, it represents God's people. Pag pinuntahan nyo ang John chapter 10, pag sinabing tupa ng Diyos, tumutukoy ang tupa, mga anak ng Diyos. Mga taong nasa kaharian ng Panginoon. At ang mga ito ay may qualities of innocence. Which is, I think, obvious na makikita natin. Kaya lang, ang problema ng kanilang innocence, nagiging vulnerable sila, nalapain ng lobo. Since sila yung prey, sila yung target eh. Pero when you say sheep, it's also the quality of gentleness. Kasi maaamo eh. Hindi naman lumalaban ang mga tupa. Okay? Kung may tupa na lumalaban, hindi tupa yun. Dinosaur yun. Okay? Paano kayo nagkaroon ng tupa na dinosaur sa church nyo? So when you say tupa, it is parang a flock of people. Di ba? Ministered or inaalagaan or properly cared by God. So, ibig sabihin, akin to, sheep ko to. The sheep of His pasture. Yan. Since na-mention ni Christ, yung salitang sheep's clothing. So, lumalabas na pinaghalo yung dalawa eh. Ibig sabihin, ang meaning nito is the outward appearance of godliness. Ibig sabihin, itsurang tupa siya eh. Kung hindi ko siya bibigyan ng malalim o candid o observant yung mata ko, makikita ko tupay. Pero pag tinignan ko, ano ba yung nasa ilalim? Yun. So the outward appearance of godliness. Ibig sabihin, someone who looks safe and someone who looks loving and trustworthy. Pero hindi. Delikado yun. So, when you say wolf in sheep's clothing, is someone dangerous who disguises or appear themselves as a person who is harmless or even spiritual or to be gain trust. And after mong pagkatiwalaan sila, exploit, mislead, and then harm you. So yun ang problema ko dito. Pag pinagsama ko yung dalawa, ang problema natin will be ang problema natin kapag ginaya ng wolf yung sheep, ang tinatawag natin the sheepishly of the wolves. Tapos yung wolves, ginaya yung sheep, the wolvishness of the sheep. Yun. Doon galit na galit si Lord. Even sa church, saka sa kingdom ni Lord, kapag yung tupa ay nagpakalobo at ang lobo ay nagpakatupa, delikado yun. Tingin nga kayo sa katabi nyo, sabi mo sa kanya, delikado yun. Buti pa maging giraffe ka na lang, okay? So, ilan dito naintindihan ako? Pakita sa kamay. Hindi nagtaas ng marami. Ulitin ko ulit. Umpisa tayo ulit sa umpisa. Okay? Okay. So, yun na yun. So a wolf in sheep's clothing is a person who is very dangerous to work with or to live with. A person who disguises himself, he can be, pwede siya sabing, he's a hypocrite. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoon, watch out for false prophets. Kasi ito daw ang suot ng false prophets. So Jesus was talking about false prophets and false teachers.
Yan. Yan ang kausap niya eh. Sabi niya, mag-ingat kayo sa bulaang propeta tsaka bulaang guro. Pero ang tinuko nito, bulaang propeta eh. Kaya ang ginawa ko, nilikotan ko, ako na, alamin ko nga itong dalawang to, ano pagkakaiba nito. May pagkakaiba ba sila? Yes. May pagkakahawig ba sila? Yes din. Pero pag-iwalay natin, mamaya. Okay? So makatid, when you say false prophets, ibig sabihin, they look and sound like God's servants. Ibig sabihin, pag tinignan mo sila, pareho rin sila ng pastor eh. Pareho rin sila ng coach mo eh. Pareho rin sila nung nag-guide sa'yo eh. Pareho eh. Nakopya nila yung ship. Para silang servants. Amoy servant. Tunog servant. Okay? So perhaps these false prophets and teachers are expert in quoting scriptural verses and even expert in using spiritual languages. They can say, hallelujah, praise the Lord. Ay, God permits, God's will yan, sis. Whew. Pag-pray natin kay Lord, iba si Lord pag gumalaw. Yun ang mga words nila eh. Amen? Kaya lang, ang problema natin, but inwardly, the motives are selfish. Narito ang hinahanap nila. Una, they seek power. Kailan ba tayo maaangat? Kailan ba tayo mapopromote? Kailan ba ako magkakalisensya? Kailan ba ako magiging pastor? Kailan ako magiging senior pastor? Kailan ako magiging coach? Kailan ako magiging cockroach? Yun ang hinahanap nila eh, yung coach, okay? So power, they are craving for power. For them, they cannot serve the Lord without position and without power. Okay? Kailan ba? Tagal naman. Hindi naman ako nilo-launch. Hindi niyo ako nakikita. Sayang potential ko ha. Pangalawa, they seek money. Gusto nila pera. Alam nila, ang ministry is about money. Ang tawag nila dyan ay monistry. Pera na maraming puno, monistry. At sa kanila, dapat ang paglilingkod sa Diyos ay kinakompensate ng pananalapi. So nakikita nila ang church bilang multi-level, nakikita nila ang church bilang mga ahente. Nakikita nila si pastor na, ay, ang bishop dito pwedeng, pwede ito ha. At higit sa lahat, ng church at ang ministry ay bahay ng influence na makaka-influensya ako. So, wala silang plano to glorify God. What they were seeking is their own glory. So the way to detect them is not by their words alone. Kasi, ang galing niya magsalita, ang galing niya mag-ano, grabe nag-prophesy sa akin. Grabe accurate. Grabe. Pero hindi mo sila madi-discern, madi-detect, not by their words alone, but according to the Bible, sabi ni Lord, that you will know them by their fruits. Their actions, their character. Kaya pag may long-term na paraan o panahon para makasama sila, doon mo malalaman. Ngayon, pagdating ko sa 2 Peter, sabi ko, check na ako sa scripture kasi ang sinabi ni Christ, false prophets, pati na natin kung ano pa sinasabi ng ilang mga batikang mga apostles ni Christ. Kung anong pagkakaiba ng false prophets and false teachers. And so, I was led to go to 2 Peter chapter 2 verse 1. Hindi ko nalalagay, lagay na lang yung 2 Peter chapter 2 verse 1. Nag-appear pareho ang warning ni Paul, ni Peter, sa 2 Peter about false prophets at saka false teachers. Narito pagkakaiba. Yung false prophets is from the Greek pseudo-prophetai. Sabi ng pseudo wrong, pseudo is false, tapos prophetai. Okay? Ibig sabihin, ang mga ito ay hindi nagugas ng puwet, mayroon pa silang tayo. Joke. Prophetai. Ayan. Ibig sabihin, it's a wrong revelation. How about false teachers? Narito ang false teachers. The false teachers naman is didaskaloi. Pseudo didaskaloi, didakay, turo, pagtuturo. Didaskaloi, wrong interpretation. So malaki pagkakaiba. Yung isa wrong revelation. Yung isa naman ay wrong interpretation.
Ngayon, since both gumamit ang salitang pseudo, can we appear the word? Pseudo. Ibig sabihin, pseudo is lying. Lying. Mali, hindi totoo. Who falsely claim a role, nag-claim sila ng role na hindi naman sila, or status that they don't truly hold. Nagsasabi sila, nag-claim sila ng isang bagay na meron sila, na wala sila. At nag-claim sila ng position na hindi naman sila ganon. Nagsasabi sila ng revelation, pero hindi naman talaga nila nakita. At meron silang tinuturo na hindi naman yun ang meaning nun. Pseudo-prophetai and pseudo-didaskaloy. No? Yan. So makatid, para makita nyo ang difference. Lumalabas si false prophet, tingnan natin. Si false prophet, ang sinasabi niya, alam mo, God told me. Sabi niya, God told me. When God didn't. Alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, noong araw, ikakasal na kami ni Helen. Si Helen, kakasal na kami. Retreat master ako. Aba, may nagwawalang babae sa harapan ko. Okay. Nagwawala, may assistant ako. Sabi ko, hindi ka nga rito, kumakayawan dito. Nagwawala, umiyak lang. Hindi si Helen ang binibigay sa iyo ni Lord. Naku, hindi raw si Helen. Ikakasal na kami ni Helen, makalawa na. Nagwawala siya. Isa ko, sino po ang binibigay sa akin ni Lord? Sumagot siya, ako. Pogi. Hindi ako pogi. Mukha akong bangkay nung araw. That is wrong revelation. The Lord told me. Sinabi ng Diyos sa akin. Ikaw ang binibigay sa akin ni Lord. Ang sagot ko, ba't hindi sinasabi sa akin ni Lord? Kayo lang dalawa man nag-uusap ni Lord. Baka naman kayong dalawa lang na talaga ni Lord ang magsama na lang kayong dalawa. At maging byuda ka na lang, hindi ka pa nag-aasawa. So that is false revelation. God told me when He didn't. The false teachers naman, ang sinasabi na the Bible means, ang sabi ng Bible, but twist it. Sinasabi niya, I can do all things through Christ. Ibig sabihin, yayaman tayo. Hindi naman yun ang ibig sabihin niya na. They are expert in telling something God never told us. Nakuha mo? Parehong false pseudo. Sabay-sabay nga pseudo. So nagkiklaim sila, since ang sinabi ni Christ dito, false prophets, ibig sabihin, they claim to speak directly from God. Their deception usually comes through revelation. May nakita akong panaginip. Meron ako nakita, bumababa ang Panginoon. Nakita kita, pastor. O ano nakita mo, kinakasal ka. O gano'n. Sino, yung babae mas mataas sa'yo? Oo, palapit ang revelation sa kanya, no? Wrong revelation, wrong vision, or wrong prophecies that are not from God. And so dahil very strong sila, ang ginagawa nila, they lead people astray by claiming a new revelation, a new leading. Ibig sabihin si false prophets, eto na yung kali mo, ang ganda-ganda ng dinadaanan mo, nag-grow ka na spiritually, lumalalim ka sa Panginoon, ang ganda-ganda ng spirituality mo, pero nagpo-provide sila ng another kalye na dito ka dumaan kasi may bago ng kalye si Lord. That is false prophecy. Ito yung kalye ni Lord, naglalagay sila ng another kalye. Paikot-ikot ang kwento ng Jeremiah, Ezekiel, Isaiah. Lahat ng mga prophecies sa Bible ay tungkol sa mga false prophets na pinadadaan ni Lord yung Israel dito, nagdagawa sila ng ibang daan. Diyan ba kayo? Aray ko. So nagsasabi sila ng bago na hindi naman talaga nangyayari. So both itong dalawang ito are dangerous because one corrupts what God says and one corrupts what God meant.
kasama. Kasi safe ka na, biglang ililit ka nila, hindi, wag tayo rito, punta tayo sa ibang church. Hindi masama yung church na pupuntahan. Pero nagdadala sila ng ibang revelation leading to another revelation. As a matter of fact, wala na akong revelation. Baka may new illumination, but revelation, tapos na po sa Bible ang revelation. Nandiyan ba kayo? Are you okay? So, delikado. Sabi mo nga sa kanila, delikado. So, ano ngayon, ano ngayon ito? Ibig sabihin, ayan, katulad ng Acts 20:29, tingnan mo. Yan, nag-warning si Paul. Sabi ni Paul, merong savage wolves coming not into the mall, but coming into the church. And they will not spare the church. Kaya nakakita na ako ng mga Kristiyano, ang ganda-ganda talaga ng spirituality, soar high siya. Katulad ni MJ, nagsishare, di ba, nag-lead yung kanilang spirituality mag-asawa until mawin nila yung buong family nila, until mawin nila yung mga co-workers nila. Talagang good tree. All of a sudden, darating yung false prophet, ililid sila, i-stack sila, gulo na. Mamaya-maya, hindi na naniniwala sa church, mamaya-maya, hindi na naniniwala sa pastor. May pastor pa ba? Mamaya-maya, hindi na sila naniniwala sa live group. Ba't kayo may live group? Wala na yan. 2 Corinthians 11. Sabi ni Pablo, may false apostles. At pagdating sa Jude chapter 1 verse 4, may mga ungodly people sleep in unnoticed, perverting grace for their own desires. So gusto ko itong Jude na to kasi ang sumulat nito ay ang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. He wrote this letter addressed to all the believers kasi ang daming itinerant apostles na ililid sila paalayo sa teachings ng mga apostles. Ang kalaban ng apostles, false apostles. Kaya sumulat siya. Pinakita niya yung urgency. Huwag papasukin. Yung iba, ba't ganun ang church? Ba't hindi pinapapasok itong mga kaibigan ko? Ayaw papasukin. Kaya pag pumuntahan mo yung Jude 12, isa lang chapter yan, Jude eh. Meron dyan tinatawag na clouds without rain. Sabay-sabay nga. Ayan. Clouds without rain. Napaka-highly metaphorical ng word. Kasi unang-una yung writer Hebrew. Anong ibig sabihin nito? Paano nila ginagamit ng panahon na yon ang clouds with no rain? Ang kailangan natin maintindihan. We cannot use, natin pwedeng gamitin yung word na ito sa panahon natin ngayon. Pero what does it mean when you say clouds without rain? It's a vivid metaphor describing the false prophets and false teachers. Alam mo sino maglilid sa'yo? Yung parang Kristiyano, parang pastor, parang manggagawa. Puntahan natin, Jude 12. Tingnan niyo to. These people are blemishes at your love feast. Ito raw false prophets sa teachers na ito. Naku, lumalahok sa mga love feast nyo. Kainan yan eh. Eating with you without the slightest qualms. Wala kang mararamdaman na danger sa kanila eh. Kasi nakikipaghalubilo sila, nag-share sila eh. Kasi sabi nila, alam mo, God, I'm so blessed with your spiritual life. Totoo lang kapatid, pinanonood kita. Ikaw ang inspiration ko. Wala ni slightest qualms sa kanila na pagdududa. Shepherds who feed only themselves. Yung pala itong mga taong ito, mga shepherds na ang target lang talaga, pakainin nila ang kanilang sarili. Kung nangingingain sila, kasi sa susunod, kakainin ka nila. So tumuloy si Jude. They are clouds without rain, blown along by the wind. The autumn trees without fruit, uprooted, twice dead. Grabe mag-describe si Jude. Sobrang tapang si Jude na sinasabi niya ngayon, mga autumn trees to. Gandang puno pero walang bunga. Babaw ng ugat. 2 beses na mga patay. Grabe, sakit. Sa atin, aayusin pa natin yan eh. Nandiyan ba kayo?
So para maintindihan natin to, kasi sa panahon nila po, in a agricultural society like Israel, yung salitang rain with clouds were a sign of hope. Pag sinabing rain, naku yung rain, may dala ng rain si cloud eh. So pag dumating si cloud at madilim, it's a sign of hope. Ibig sabihin, nangangako ang mga clouds ng refreshment sa lupa. Ibig sabihin, yung tanim ko mabubuhay. Kaya nung araw, ang miracle ni Lord ay paano mananalangin ng isang tao, propeta na umulan, walang ulan, umulan. Pag umulan, binuksan, ibig sabihin, gumagalaw ang Diyos. At marami mga instances na kwento ng Israel na madaling araw nagpapaulan si Lord, hindi man lang nila maramdaman, dinidiligan ang buong halamanan. Sa mga when you say clouds, makapal na clouds, hindi siya nagsisignify o simbolo ng dilim. Dilim-dilim naman. Di ba? May clouds, ang dilim ng buhay ko. No! When you say clouds, it's a symbol of hope. Pero pag sinabing a cloud without rain, yan. Cloud without rain is an expression saying, it's a disappointment. Nakakita ka ng clouds, ang kapal, tas walang ulan. Ouch! It looks promising. Kaya lang ang problema, si clouds will deliver nothing. Ano, may ulan ba? May ulan? Oo, puro dilim lang, walang ulan. Di ba? Maraming tao, kulog ng kulog, wala naman tubig. Di ba maraming ganyan, mga Kristiyanong mayayabang na, ang yabang-yabang, wala naman ka nakikita. Puro palibre. Pero ang yabang. Pero pag bayaran na sa restaurant, nag-CCR. Kanya clouds, problema, no rain. Tama ang sabi ni Solomon, Proverbs 25:14. Like clouds and wind, without rain is one who boasts of gifts never given. Sabi niya ganun, kaya ng isang clouds, walang hangin, walang ulan. Eh di ba ganun din yung mayabang, nagsasabing may regalo, pero hindi naman binibigay? Napangakuan na ba kayo? Ilan dito ang napangakuan na? Taas ang kamay. Ilan dito ang napangakuan pero nalaglag ka sa ere? Taas ang kamay. Pinangakuan kang pakakasalan pero iniwan ka somehow, somewhere. Taas ang kamay. Grabe, isang kamay lang ang tumataas. Sakit, ang sakit. Amen? Pinangakuan ka na, sasamahan ka. Bishop, sasamahan kita sa hirap at ginawa. Magkamatayan na. Sila iiwan ka pero hindi kita iiwan. Same script. Are you still with me? Clouds with no rain is a disappointment. Kaya pag may mga tao na, alam mo, pakakasulang kita. Ano ka ba, alapaap o ulap? Puro hangin, walang tubig. Amen? Hello? Hello? When you say cloud without rain, refers to people who what? Number one, appear spiritual, but producing nothing for God's kingdom. Sila yung mga tao na very spiritual. Alam mo, Bishop, kasi ganito ang gawin mo dyan eh. Alam mo, pag ganito ginawa mo, ganito gawin mo. Kasi kaya kayo nahihirapan kasi hindi nyo ito ginagawa eh. It appears spiritual, but produces nothing. It's nothing. It's just a word. Walang weight. Puro daldal. Pero walang power. May form. Pero puro forma. They make promises of blessings or truth, but fail to deliver. Sabi niya, pag nag-preach ako ngayon, lahat ng mga ipipitch ko, pag naintindihan nyo, lahat kayo yayaman. Tama nga naman. Pagka-preach niya, yung love offering napunta sa kanya. Tapos lahat ng tao, walang pamasahe kasi inubos niya lahat. Labanan daw ng ubusan ng pera. Tapos siya mismo, hindi naman siya nagbigay. Kasi siya kokolekta. Ilang beses ako nakakita ng ganun. It's really disgusting. Wow! Andiyan ba kayo? Wow. Puro daldal. Puro pangako. Puro pagpapala.
siya may kotse, marami dyan, pastor, siya may kotse, yung member niya wala. Ako sa church na to, lahat nagkakotse, ako ang kotse ko nandun. Makikita nyo, punta kayo sa mezzanine. May sasakyan doon. Nissan aandar, Nissan hindi. Punta. Kaya lagay mo sa taas kasi nakakaya sa kotse ng mga kapatiran natin. They look impressive outwardly. PowerPoint, please. But bring no truth refreshment or life to the soul. Ganda! Napa-amen ka, napatayo ka, amen, amen, akin yan, I claim it. Pero wala nangyari. Nakulam ka. Hello? Hello? In other words, false prophets are empty pretenders, all appearance, no substance. Ganda ng words. Pinagplanuhan yung mga words ng mga preachings pero walang power yung words. Kaya ang sabi ni Christ, dapat nakakaamoy tayo ng danger. At ang unang danger ay mga wolf na may skin ng sheep. Original yung skin. Pero pinatong lang. Paano ko alagaan ang sarili ko ngayon? Unang-una, mag-ingat sa wolf. Mag-ingat sa mga taong puro flattering. Kaya ka namin, nasa likod mo ko, mahal ka namin. Pasensya ka na, talagang ganun nabolja ka, pero ako hindi ko gagawin yun. Ingat kayo sa mga taong flatterer. Because they are false prophets. Binubola ka. Nalalaglag ka na sa kasalanan, binubola ka pa. Nasa impyerno ka na, binubola ka pa. Everything is fine. Anong everything is fine? Papunta na siya sa impyerno. Kaya sabi ni Christ, beware of false prophets. Kaya ang church natin, we do not believe in prophets kasi we are a non-profit organization. No, naniniwala tayo. So anong take home ko? Dapat nakakaamoy ka. Punta mo yung katabi mo, amoy mo nga. Nako, amoy kilawin. At ang unang danger, si false prophets. Amen? Nasaan ang false prophets will be the question. Number one, ang false prophets nasa YouTube. Nandun ang mga teachings nila. One of the obvious teachings of the false prophets is the teaching about what? Ano yung sinabi ko kanina? O prosperity. Di ba? Grace teachings. Unbalanced teaching about kingdom. Ano pa ba kaya na sinabi ko? Serpent seed. Andun sila. Pag binigyan ka mo, pinanood mo sila, bibigat susuplayan ka nila ng algorithm ng lahat ng mga false teachings nila until mahuka. At habang nakuhuka sa kanila, hindi mo napapansin na nagre-refrain ka na sa gawain ng Panginoon, wala ka ng tiwala sa pastor mo, hindi mo na kayo naiintindihan ng preaching niya kasi naniniwala ka na mababaw at hindi sa Panginoon ang preaching sila. Mula nung napakinggan mo, they are false prophets and teachers. Beware! Bishop, ang ganda ng teachings. Grabe, na-bless ako. Grabe, hook na hook ako. May pangalawa ka pang gagawin. After knowing kung sino yung false prophets, that number 2 is to test the fruit. Suriin ang bunga. Puntahan natin sa 16. Can we go to 16? Sabi, by their fruits, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Kunin ko sa Tagalog. Sabi, mag-ingat kayo sa mga peking propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, pero ang totoo ay mababangis na wolf pala sila. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Hindi sa sinabi. Ginaya na nga yung sinabi eh. Hindi magbubunga ng ubas ang prutas o ng prutas ng fig ang matitinik na halaman. O ang damo. Mabuting bunga ng mga puno
Pero masama ang bunga ng masamang puno. Hindi pwedeng magbunga ng masama ang mabuting puno at hindi pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. So paano ko malalaman? Sabi niya, you test the fruits. Nakakuha ko ng teaching sa YouTube. Ganda. Sinuplayan ka ng algorithm. After nun, yes, ito ng doktrina ko. Mali. Yung nagturo, aalamin mo pa. Nasaan yung nagturo? Ako po nagturo. Ay, pastor, ang ganda ho ng turo niyo. Opo, musta po kayo? Nasaan po yung asawa niyo? Nagkahiwalay kami mag-asawa eh. Bakit po? Kasi binigyan ako ni Lord ng bagong asawa. Ako mo? Ang ganda ng turo. Ang problema, checkin ko na ngayon yung fruits niya. Nakuha mo? Yung fruits kasi ang magsasabi kung sino siya eh. Hindi yung teachings niya eh. Baka nga imitation. Kasi imitation yung teachings niya eh. And it does not guarantee truth or absolute truth. Sino asawa niyo? Pastor, Bishop Manny, bakit ka namin kailangan pagkatiwalaan sa turo? Una, andyan yung asawa ko eh. Nandiyan yung anak ko eh. Pwede kayo pumunta sa bahay ko. Pwede niyong tanungin yung manugang ko kung gaano ako kasalbahing biyenan. Pwede niyong tanungin. JM, kamusta si Bishop Manny bilang, ay, iba siya. Paggabi, nagiging berde siya, nasisira ang damit niya, lumilipad siya, hindi na siya nakakabalik. Pag nakabalik, kinabukasan na. By their fruits, you will recognize them. So napakadali ma-fascinate, matuwa, ganda ng teachings. Para lang malaman mo na pangatunay asawa niya. As a matter of fact, may mga bishops nga na divorsyado pa. At hindi pa maayos ang kanilang pagsasama. Nakuha nyo? Alamin mo yung prutas. Hindi yung, grabe, kay Lord na to. Ang ganda. Dali lang. Alamin mo yung bunga. Amen? Hello? Kasi yung bunga magsasabi kung gaano katotoo yung tao. So there must be a fruit inspection. Kasi bakit? Sabi na ito, this is the rule. Sabi ni Christ, good tree, good fruit. Bad tree, bad fruit. So, rhetorically, ang sinasabi ni Christ, ito na tanong niya, eto ha, so yan ang gauge. Tayo hindi na, wala na akong pakialam kung ano siya, nakaraan niya na yun eh. Basta binago na siya. Ano binago na siya? Kamusta yung church niya? Yung pala wala siyang church. Yung pinuntahan mo, na nakuha mo sa YouTube, wala pala siyang church. At yung nag-release pala nun sa YouTube, ay nakikisama sa Filipina ngayon na babae na hindi niya asawa. Kasi iniwan niya yung dati niya asawa sa States. Sabi mo, hindi, basta nakaroon na yun eh. Kasi the old is gone, the new has come. Wrong interpretation. So what's the rule? Good tree, good fruit. Sabi nga, good tree, good fruit. Bad tree, bad fruit. Amen? Pag pinahalo mo yan, di fruit siya. Jackpot ka, bray. Nandiyan ba kayo? So question, sabi ni Christ, sige po, next verse please. Do people pick grapes from thorn bushes? Or figs from thistles? What is grapes and figs? Yung grapes and figs were common, valuable fruit in Israel. Very important. Pareho ng durian yan, tsaka lanzones. It's a symbol of blessings and nourishment. Pag sinabi natin grapes and figs, good, useful, nourishing fruit. It's also the symbol of righteousness. Maganda yung puno, matuwid yung bunga. It's a symbol of righteousness, truth, and godly characters. Thorn bushes, anong ibig sabihin? Thistles. Ibig sabihin, harmful plants that can't produce good fruit. Prickly, harmful plants
plant siya, pero wala siyang bunga. At kung may bunga siya, tinik, dawag, halamang tinik. Halamang tinik, palumpong na may tinik. O kaya dawag ng damong matinik. So when you say thorn bushes and thistles, also a barren plants that can't produce good fruit. So meaning it's a symbol of sin, it's a symbol of deception, and it is a symbol of ungodly characteristics. Tinik siya, nananakit siya eh. Importante bunga. Maganda ma-fascinate. Maganda-ganda ng mga sinasabi niya, gaganda ng puntos niya. Very practical siya, gaganda ng input niya. Oo, pero ang tanong, anong bunga niya? Sino siya? Si pastor, sino siya bilang preacher? Pero may pangalawang tanong, sino siya bilang asawa? May pangatlong tanong, sino siya bilang ama? Pangapat na tanong, sino siya bilang biyenan? Panglimang tanong, sino siya bilang lolo? May mabuting pastor, pero sorry for the word, pero salbahe siyang asawa. May magagaling na pastor, eloquent, pero malupit siyang anak. Tatay. Alamin ang bunga. Amen? Yung galing-galing, galing-galing talaga magdala. Ay grabe, ang laki-laki na ng organization. Hindi yun ang gauge. Ang gauge natin, sino siya? Importante yun sa atin. Nagpapakita yun ng safety sa akin, sa aking anak. Kasi maglilingkod kami kay Lord, seriously. Kaya pag sinabi nating thorn and thistles, ibig sabihin, Jesus is saying that a person's true nature determines what they produce in life. Ibig sabihin, ano ba talaga nature nito? Ni false prophets? The false prophecies. Bakit? Pera target nun eh. So good trees naturally produce good fruit. When you say good trees, genuine followers of God. Yung good trees, yung mga matitinong anak ng Diyos eh. Follower talaga siya ng Diyos eh. So ano mangyari? They will produce good fruit. So anong good fruit nila? Christ-likeness, love, integrity, genuine ministry. Bad trees, false prophets, hypocrites, false teachers. Sabi, will produce bad fruit, siyempre. So anong gagawin nila? Siyempre magsisinungaling sila. They will sin, they will do exploitation. So no matter how religious they may appear, but the fruit soon will appear. It will not disappear. It will appear. Katingnan mo, sino nagkikwento sa'yo? Sinisiraan yung pastor mo, sinisiraan yung church mo, ang dali mo maniwala. Tanungin mo sino nagkikwento. Sinisiraan niya yung pastor mo sa pamilya niya. Tanungin mo siya, kamusta naman yung pamilya mo? Kamusta pamilya po niyo? Kamusta po? Alamin ang fruit. Sinisiraan yung asawa mo, naniwala ka. Tanong, sino yung naninira? Kamusta siya? Ano siya? Sino siya? Ano ang performances niya? Alamin, yung bunga magsasabi na nagsisinungaling siya. Tayo pa naman mga Pilipino, sulusulin tayo. First come, first serve. Sabi ng first come, first serve. Kung sino unang nagsabi, yun ang paniniwalaan. Yung hindi nagsabi, talo. Tagal na yan. Magbago na tayo. Hello? So good trees, good fruit. Sabi nga, bad trees. So ibig sabihin, itong mga to, kaya bad trees sila. Hindi naman sila occasion na nagkasala. Hindi.
Ibig sabihin, merong consistent pattern, kaya sila bad tree. You know, may consistent pattern that reveals the heart. You found a new pastor, yung pala, saka mo malalaman na nakalaman na pala silang lipat ng pastor at yung 4 at 5 pastor na pinastor nila, sinira nila. Congratulations, jackpot, nanalo ka sa lottery. Alamin ang bunga. Pastor, upo, kaya ko magturo ng kaya ko magturo ng family. Pastor, tama, kailangan namin. Pero ang tanong, how's your family? Kasi naglaylo muna kami mag-asawa, kasi inayos namin muna, nag-separate muna kami. Kapatid, red flag. Kung aayusin pa niya ang pamilya niya, huwag na muna siya magturo ng family, kasi ayusin muna niya yung family niya kasi mas importante yun kaysa magturo siya sa atin. Tama po ba? Ikaw sa baba ko rito. Gusto niyo bang balikan natin ulit sa umpisa, mga kapatid? So this is not the final gauge. Jesus warns us about wolves in sheep's clothing. People who look godly but are dangerous. Ang problema, yung tao naka-costume lang. Sabihin na naka-costume, nakasuot, nakabili sa Divisoria ng balat ng tupa. Tsuot-tsuot lang niya. Pero hindi siya yun. So don't be fooled with charisma, don't be fooled with eloquence, and do not be fooled by outward religiosity. Ask, what is the fruit of this person's life? Does it reflect Jesus' characteristics in his life? Importante yun. You go to your pastors here in Life Giver, ask them, how are you, Pastor? Kumusta buhay? Importante, maayos. May struggle sa buhay. Pero at least inaayos yung buhay. Balik natin ulit yung 17. Are you okay? Can we go to 17? Ang sabi niya na ngayon, likewise, every good tree bears good fruit. Bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. So ang tanong ngayon, ano ngayon ang trabaho ng fruit? Siyempre, yung fruit kasi nagre-reveal ng tree. At saka yung fruit nagre-reveal ng root. Ano ang root? Di yung fruit. Ano yung tree? Di yung root. Di yung fruit. So what are dapat the fruits? Bakit? Kasi pwede ko sabihin na, ito false prophets, judging. Ito false teachers, judging ka ulit. Ang tanong, ikaw, kamusta ka? Are you a false prophet? Are you a false teacher? Tanong ang sarili mo. So Bishop, paano ko malalaman good tree ako, bearing good fruit? Here are the fruits. Are you okay? Here are the fruits. Go. Number 1, sound ba yung doctrine mo? Rooted ba sa scripture? O ngayon nagpa-follow ka ngayon sa YouTube? May kilala nga akong pastor Puro Illuminati pa nanonood niya So ngayon, pinagbibintangan niya na kami ngayon na parang sumalig na sa Illuminati. Kasi papanood niya ng Illuminati. Ang nagpipit sa kanya, YouTube. Katid, huwag ng YouTube. Ang magdikta sa'yo, hindi. May mas malalim na research and we can do that for him. Pero hindi, dinidiktahan siya ng YouTube. Ano mangyayari sa'yo? Definitely, magsasuffer yung sound doctrine mo. Ano pa example ng good fruit? Dapat una, sound ng doctrine mo. Sabi ng sound doctrine mo, maayos ang doktrina mo. Kailangan na pininiwalaan mo ay sound, orthodox, maayos, at alam mong galing sa Biblia. Hindi ka pwedeng magawa ng doktrina based on presumption. Sabi ng presumption, what if hindi talaga si Eva at Adan ang tunay na pinagmulan ng tao sa buong mundo? Saan nakakuha si Cain ng babae? Ang nakuha niya ay anak ng dinosaur. That is presumption. Hindi ka pwedeng magtayo ng doktrina sa haka-haka. Kahit sa court, sa Philippine court,
kahit saan, sa Senate, nagkaroon ng impeachment. Ang sabi ni Marcoleta, hindi tayo pwede maghaka-haka. Sapagkat ang magiging sagot namin sa iyo, haka-haka din. Haka-haka, anong sagot? Hika-hika yan. Bishop, papaano kung talagang may anak si Cain? At si Cain ay anak ni Satanas kay Eva. That is again presumption. Kasi bakit? Walang biblical basis. Hindi what if. Hindi mo pwedeng pakainin ng sarili mo ng presumption. Kasi hindi siya pagkain ng kaluluwa. Ang tawag dyan, dawag. Tinik. Pakainin mo ang kaluluwa mo ng mga mainam na mga aral at salita ng Diyos. Base sa katotohanan ng tinuro ng Panginoon, tinuro ng mga apostol, at tinuro ng mga mabubuti at mahuhusay na mga apostol. May kausap pa ba ako rito? Number 3, holy living. Namumuhay ba yung tao ng matumid? Namumuhay ka ba ng matuwid? Bishop, malinis na po ako. Hindi na po ako nagda-drugs. Nasagot ko na po yan. Solved na po ako sa vices. Hindi na po ako nag-online gaming. Ako po yung isa sa muntik ng patayin ng 30 sabongero. Nakatakas lang ako. Kaya nagbago na ako. Dapat namumuhay ka ng malinis na nagre-reflect si Christ. Kasi kapag malinis kayo, ano ang benefit? Kahit na anong accusation sa inyo ng tao at pagbintangan kayo sa media na may ginawa kayong kasalanan, hindi nila mapapatotohanan nun kapag ikaw ay impeccable pagdating sa issue ng kabanalan. Do not live a double standard life. A double life. Because a double life will lead you to your misery. Iiyak ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, iyak ka dyan. Dapat may humility, may love. Nung Kristiyano ka, naging humble ka. Hindi yung naging Kristiyano ka, naging mainitin na ulo mo. Naghahanap ka na ng makakasama, naging maarte ka na, ay, ba't yan nakakasama ko? Hindi ko gusto makasama yan. Ayaw rin nilang makasama ka. Sino ka? Tinitiis ka lang din namin. Kaya ka namin gusto makasama dahil sinabi ng Panginoon, mahalin ka. At wala na kami magagawa ron. Huwag ka lang pakasalan. You love, may integrity. May pag-ibig na. Ano pa? Nagbibigay ka na ng good counsel. Tamang payo. Mabubuting payo. Nag-speak ka na ng truth. Totoo yung sinasabi mo. Hindi ka nagsisinungaling. May love. Makikita sa buhay mo yung productivity. Nagiging productive ka. Nagiging fruitful ka. In life. Mula nung naging Kristiyano ka, umangat kahit papaano. Hindi na kailangan yumaman. Basta umangat yung buhay. Hello? Next, nagwi-win ka na ng tao sa Panginoon. You win people to Christ. Come on. You win people to Christ. Discipling people to Christ-likeness. Very good. You disciple people to Christ-likeness. Well-balanced life. Pero higit sa lahat, kitang-kita yung blessing sa iyo. Holistically, body, soul, and spirit. Kita yan. At dahil dyan namumunga ka. At kahit mawalan ka ng pera, makakatagal ka. At kapag may pera ka, ay lalo kang tatagal. Kasi bakit namumunga ka? Ganda ng bunga mo. Amen? Magsawa na tayo sa tigyawat na bunga. Iba naman. Sabi mo ka sa katabi mo, iba naman, kapatid. Eh yung bad fruit, eto bad fruit. Kristiyano ka na, eto na lumalabas. May greed, may manipulation, may sexual immorality, may hidden sin, may vices, may drugs pa, may gambling pa, may division pa, may pride pa, may harshness pa. Pag tsumamba-tsamba, pag nakachempo, slander pa, gossip pa, may sedition, may faction, division. Oh, paano ka naging Kristiyano niyan? Tapos may lies pa, may lisa, may hatred, unproductive, unfruitful, walang ministry, nananakit pa ng tao, mapagbintang pa.
At kung may maghihingi sa'yo ng payo, nililigaw mo pa, umalis ka na kasi sa church at para sumaya ka. Ah! These are the fruit of bad trees. I have a good news. Hindi kayo yan. Malaki na ang binunga nyo, mga kapatid. At mamumunga pa rin kayo ng magandang bunga. Tapusin ko na. Meron pa ba ako oras? 5 minutes na lang. Promise. Tagal ko naman nawala, di ba? Pwede namang sumagad. Number 3, the judgment of the trees. Is there a judgment for that tree, the bad tree? Yes. Is there a judgment for the good tree? Of course, yes. Both will be judged. But here are the judgment of the bad trees. What are the judgment? What is and are the judgment? Sabi rito, verse 19, are you okay? Are you learning? Ilan dito natutuwa? Ilan dito natututo? Taas sa kamay. Sabi mo sa katay mo, I'm learning. Sabi mo sa kanya, I am also sa pool. Sabi mo sa kanya, I'm also sa pool. Sabi no katabi mo, buti nga sa'yo, kapatid. Next. So every tree that bear good fruits, cut down, thrown into the fire. This is a sobering warning of Christ. Because God is not pulled by appearance or appearances. The final judgment will be exposed to all. Meaning a fruitless ministries of false teachers. A Christian who pretend to be a believer, pero hindi naman, producing bad fruits, kasi nga bad trees, will be cut down and thrown into the fire. At ang nakakalungkot, hindi ito tungkol lang sa false teachers at false prophets. Gusto ko liitan ng konti. Actually, tinutukoy ikaw. Ikaw, ako. Paano kung ako to? Paano kung ako yung false teacher, ako yung false prophet? Paano kung yung life group ko, ginaguide ko ng maling kali? Paano kung imbes na dinodraw ko kay Christ, dinodraw ko sa sarili ko? Paano kung hinawakan ko sila, nagkagulo-gulo na ang buhay nila, at lalo pa sila nag-commit ng kasalanan, at lalo pa nila nagawa yung kasalanan, hindi naman na nila nagawa nung araw. Tira niyong warning ni John the Baptist. Matthew 3:9-10, similar, pareho kay Christ. Magpinsan sila. Pero nauna na rin si Christ, si John na nagsabi. Tira niyo, sabi ni John, do not think that you can say to yourselves that we have Abraham, our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Okay, magyabang. Baka sabi niyo, anak ako ni Abraham, ay kaya nila putulin kayo lahat, tapos mag-umpisa si Lord mula sa ibang lahi. Warning. 10. Sabi ni John, the axe, yung palakol, ay ready na nakaumang sa ugat ng puno. And every tree that does not produce good fruit will be cut down, thrown into the fire. Oh. Sabi ni Christ, sabi ni John, yung axe, yung palakol, nakaumang na doon sa ugat. Dalawang bagay. Una, good news. Nakaumang pa lang. Bishop, hindi ako totoong Christian. May ginagawa akong kabalbalan. May mali akong ginagawa. Tagal na hindi ko maalis. Dadadamay pamilya ko. Hindi lang pamilya ko. Ako, karir ko, buhay ko, spirituality ko. I have a good news. Paano yan? Puputulin ako. I have a good news. Nakaumang pa lang yung palakol. Pwedeng hindi natin maituloy. Pero kung may suggestion kayo, gusto nyo na bang ituloy na natin? Para maging panggatong ka na. So anong sagot nyo? Sige, come on, anong sagot nyo? Huwag na lang po. Total, nakaumang lang. But I have bad news. Nakaumang na. Ibig sabihin,
Hindi lang nagpa-picture yung mama para magpa-picture na nakahawak siya ng axe, nakaumang, nang ibig sabihin anytime release niya yung tama. Nakaba ba? Ano ibig sabihin ngayon ito? So ready na yung axe. Paano ko ngayon, Bishop Manny, hindi ko mapapatama sa ugat ko yung axe? Kasi handa na palang putulin eh. Ang maganda naman, nakaumang lang. Pero mukhang nakaumang, ready. Yan. Ang sagot ay sinabi rin ni John. Sinabi ko kanina na may nakaumang na axe, pero si John nagsabi kung paano hindi tutuloy yung umang o yung banta. Nasa verse 8. Can we go to verse 8? Ayan. Sabay-sabay nga, basahin natin. 1, 2, 3, go. Oh, ganun. Thank you very much. Palakpakan natin ng Panginoon. So ano sabi niya? O galing to. O taas ka ang kamay ng gusto, wag nang tumama sa kanya yung axe pakitaas ang kamay. Iniksyon na lang. Tama ba? Ilan dito? Pakitaas ulit ang kamay ng gusto na wag tumama sa kanya yung axe, taas ang kamay. The antidote is verse 8. What is verse 8? O galing to. Sige, para wag tumama sa iyo yung axe, okay ba na mag-produce ka ng fruits galing sa tunay mong pagsisisi? Okay ba na tuloy mo na yung pagsisisi? Pagsisisi, metanoia, is change of mind. Okay ba na tuloy mo na yung change of mind, the change of lifestyle? By keeping it, keeping the repentance, di ba? Through producing fruits in keeping. Di ba, Bishop, di ba tayo ay tinawag ni Lord magsisi lang once? No, hindi ka tinawag ni Lord magsisi once. Yung pagsisisi mo once, katulad ko, March 8, when I repented, 1983, once yon. Pero ang gulo gusto ni Lord, i-maintain ko siya. How? By keeping it producing fruits. Target ko ngayon, panatiliin yung pagsisisi ko sa pamamagitan ng pagpuproduce ng bunga na magpapanatili na ako ay tunay na matinong puno at hindi masamang puno sa harapan ng Panginoon. Are you ready for the good news? Naku, ano ba? Ayaw niyo sumagot ha. Ulitin natin ulit mamaya. Okay, sige. Are you ready for the good news? The axe is not for you. It is for the unproductive trees. There are bad trees that are already cut down. Meron na. Nakakita na ako. 83 pa akong Christian. Nakakita na ako ng maraming Kristiyanong pinagpuputol. Sabi niya, hindi, grace ni Lord. Hindi po. Nakita ko po. At nung nangyari sa kanya, ay malala. At nangamatay po sila. Nakakita po ako. 40 plus years. Nakakita na ako. At hindi lang ito, members to ay mga leaders, pastors, na nakita ko that they were cut down. There are bad trees. Soon will be cut down. And there are bad trees soon to be thrown into the fire. So false prophets who leads people astray will be cut down. False teachers who teaches wrong doctrine from YouTube, from social media, will be cut down. We are the productive trees. We produce good fruits. We draw people not unto ourselves, but we draw people unto Christ, bringing them at the feet of the Savior. We are not bad trees. We are not false prophets. We are good trees. We are good prophets. So anong gagawin ko? Bishop, paano yung gagawin ko? Malapit ako matapos. Una, lagay mo sa isip mo. Lagi. Always put this in your mind. May axe, may palakol. Lagi. May palakol. Pangalawa, paano ko gagawin ito? Pangalawa, lagay mo sa isip mo, lagay mo sa puso mo, hindi ako bad tree. Sabi mo sa kate mo, hindi ka bad tree, kapatid. Lakasan mo, sabi mo, hindi ka bad tree.
Bad trip, yes. Bad trip. Nababad trip ka. Ilan dito nababad trip? Taas sa kamay. Pare-pareho tayo. But doesn't mean that you're a bad tree. Amen? Are you excited with this? You are not a bad tree. You are a good tree. Amen? Number 3, genuine ang bunga ko. Dapat, lagay mo sa isip mo, genuine ang bunga ko. Teka muna, tapusin ko. Genuine ang bunga ko, mamumunga ako. Hindi ka for immorality, hindi ka for drugs. Hindi ka para mangupit. Hindi tayo nandadaya ng babae. Hindi tayo nanluloko ng mga jowa. Hindi tayo pineperahan yung boss natin. Hindi tayo nangungupit sa mga parents natin. Amen? Konti-konti lang. Amen? Dapat hindi halata. Huwag sagad. Good tree ka. Magpuproduce ka ng good fruit. Sino yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Pang-4. Ano ulit? Ano ulit? Genuine ang bunga mo. Number 4, yung fear ko sa acts at fear ko sa Lord dapat mag-produce ng Christ-likeness sa buhay ko. Bantay sa mga false prophets. At sometimes magdidesisyon kayo, hindi ako makikimingle sa mga tao na sisirain yung spirituality ko. Dadaling ko to sa harapan ng Panginoon. Palalaguin hanggang sa ako sa harapan ng tao ay maging tunay na puno na mabuti. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Amen? Are you blessed? Anong tutunan nyo? Una, sabi mo sa katabi mo, watch out, examine the fruit, embrace the truth, and produce the fruit. Watch out, examine the fruit, embrace the truth, and bear good fruit. I have a good news. Ikaw yan. Tayo lahat, sabi mo sa 5 tao, ikaw yan, kapatid. Come on, come on. Woo! Ilan dito ang gusto maging tunay na puno ng Diyos na hindi mapuputol kahit kailan pagdating ng ating Panginoon. Raise your hands, please. Can I see your hands, please? Nandito sinasabi niya, Bishop, I am determined that this year and the year to come, I will be producing good fruits for the glory of God. Taas ang kamay? Yes, because you are. Ikaw ay good tree. Maputi ka. Close your eyes right now. Examine yourself. But if you're watching false teachings in the YouTube, stop it. It will destroy your spiritual life. Huwag mong ibigay sa YouTube ang kakainin ng kaluluwa mo. Hindi ka kumakain ng panis na lalason sa kaluluwa mo. I have a suggestion to all of you. Why not give your whole life to the Lord? Hayaan mo diligan ka ng salita ng Diyos. Katayaan mo na ikaw ay mamunga. Kapatid, mamumunga ka. And no one can stop you to produce good fruits. You know why? You are a good tree. Lord, lumalapit po kami, nakataas ang kamay ng aking mga anak. Grabe ang faith nila sa iyo, Lord. Ready sila alisin ang anumang balakid na naghihinder upang sila'y lumago. Ready sila, Lord God, lumago. At anuman ang kabayaran ng paglago, igawad mo sa kanila. Bigyan sila ng sense, ng discernment, makita ang panganib ng maling doktrina at maling mga tao na maglalaso ng kanilang kaluluwa. At dalangin namin, Panginoon, na magde-decide sila na ang tanging ang salita ng Diyos at ang tahanan ng life giver lang na magiging daan ng paglago ng kanilang spiritual life. Uncontaminated,
walang lason at walang bagay na mali. Holy Spirit, protectionan mo sila mula ulo hanggang paa. Bigyan ng alarm, bigyan ng precaution, bigyan ng warning, ng device upang malaman sino nagsisinungaling at hindi. At dalangin ko, Panginoon, na yung alarm na ito ng Holy Spirit ay patuloy na lalaki, titibay. At ang buong pamilya ay magsasama-samang kumakain ng sariwang salita ng Diyos at maglulingkod lang sa iisang Diyos. Today, may ginagawa ka. Lord, pinapalayas ko rin ang lahat ng wrong doctrine na nakuha sa ibang relihiyon, maling panoorin, maling mga podcast. Sa pangalan ng Diyos, binubunot ang lahat ng lason. At naniniwala kami, nagtatanim ka ng imperishable seed sa bawat isip, sa bawat puso, at sa bawat kaluluwa. Mamaya ito'y tutubo, bukas ito'y lalaki, at sa makalawa ito'y lilipad ng mataas, sapagkat ito'y magiging mabunga. Today you have spoken your word, and today allow the Holy Spirit to work mightily in your life so that you will be productive in everything and in every good works. Today God has spoken in Jesus' name. At ang lahat ay sumigaw, malakas. Amen. Grabe, God bless you. Thank you po, Bishop, for that powerful preaching. Sige, makakaupo po muna tayo. Life Giver family, are you ready to produce more good fruits? Amen? Amen. And, you know, kung gusto mo mag-produce ng good fruit, no, we have a lot of upcoming events where you will be trained and we will all gain wisdom on how to bear good fruit. So are you ready for our Life Giver News? Yes, tanongin mo nga yung katabi mo, sabi mo, ready ka na ba? Unang-una na nga po dyan ay ang ating Life Retreat Batch 47. You know, if you want to bear good fruit, talaga namang kailangan po natin to. It will be on September 4, 5, and 6. No, ito po ay purely on-site. Wala po tayong online nito. So sabihin mo sa katabi mo, kung hindi pa siya life retreat na po tayo. Yes, dito po yan sa ating simbahan for only 1,300 pesos. And meron po tayong life retreat preparation. You can't attend the life retreat without attending the life prep. So ang batch 1 po natin is online via Zoom on August 22, 6 p.m. And batch 2 on-site po yan dito sa Life Giver Center. Room number 1 sa August 23, 2 p.m. Ayan, so sana no, sa mga new friends natin or sa mga hindi pa nakaka-attend ng life retreat, attend po tayo. Next on our list is the Victorious Life Class. Batch 26. Grabe, ang dami na pala, no? Yun, di ba? Hindi ko mabasa. So, it will be class schedule September 20, 27, October 4, and 11. Every Saturday po yan, 1 p.m. to 5 p.m. for only 950 pesos. At ang ating down payment po is 350 pesos only. Ayan, next po is our concert. Diba, worship conference! Are all ready? Worship. Yes, meron tayo dito. No? Iniimbitahan po namin kayo, samahan tayo no, sa ating Worship Conference on October 25. Murang-mura lamang po ito. Ang atin pong worship conference, 10 a.m. to 5 p.m. for only 700 pesos. Sa gabi po, we have worship night and EP launch for only 500 pesos. But if you want to attend from morning to evening, you can get the ticket for only 1,000 pesos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, let's come to conference. Yan. And next in our announcement is the Leaders Camp Undivided. Taas nga po yung mga kamay ng mga mentors, coaches. Yan. We invite you, we encourage you po to attend our Leaders Camp now for only 5,500
500 pesos. Pero, meron po tayong early bird hanggang August 20 for only 4,800 pesos. So, sa mga nag-register, nag-down payment po, no, kailangan po nating buuin yung 4,800 until August 20. That would be on September 24, 25, and 26. Next po sa ating announcement ay ang ating Revival Night! Sabihin mo nga sa timer mo, it's time for a revival. Yes, it's time for our revival. We invite everyone on September 2, 7 p.m. Dito po yan sa Life Giver Main Hall. We are inviting everyone, lahat po tayo, no, to join and be empowered and let us all experience revival on that night. Meron pa po ba tayo? Ang dami nating announcement. Next is a School of Discipleship Batch 27! Sa mga graduate last batch, ito na po ang inyong chance, no, talagang mag-move up na. So, ang application week po natin is actually this week until August, 7, hanggang ngayon na lang po. So, kung hindi pa po kayo nag-a-apply, no, mag-apply na po kayo. Assessment week, August 28. Joke lang, 18 to 24, labo ng mata, no? And enrollment week, August 27 to 29. Tapos, jump start na po on August 37 p.m. Dito po yan. Sabihin mo dyan sa katabi mo kung hindi pa nag-SOD, mag-enroll na tayo. Galawin ka na mo. Yugyugin mo. Kasi may mga nakita ko mag-enroll daw sila. Next on our announcement, meron pa ba tayo? Ang ating Amen. Hindi. Yan, diba? Ang ating Amen Gathering. Oo, yan. Iniimbitahan po namin kayo on August 29, Friday, 7 p.m. Tama po, Revno, sa ating 7th floor. So, lahat po ng kalalakihan, tatay, tito, lolo, kuya, we are inviting you po sa ating Amen Gathering again on August 29. Ayan. So, excited pa po ba kayo? Kasi meron pa po akong good news sa lahat. Meron po tayong 14 new friends today! Yes, if you are new, if this is your first time, if meron po kayong sticker sa inyong mga damit, we invite you po to please stand up. Sa mga new friends po namin, meron po tayong nakita sa yes. At kung katabi nyo po sila, kung malapit po sila sa inyo, pwede po 14 po yun. Yan. Nakatayo. Nasaan na yung mga new friends natin na may stickers? Ayan, 14 po kayo. Parang ay marami sa taas. So kung malapit po, pwede nyo po ba silang kamayan? Sabihin nyo, welcome. Sige po, sasamahan din silang tumayo ng mga nag-invite po sa kanila. And yes, sa mga new friends po namin, no, we just want to welcome you today. And para po sa inyo din yung word ni Bishop kanina, no, you are meant to be good fruits. Amen. So, guys, yung mga new friends po natin, gusto niyo po ba mag-produce ng good fruits? Yes. So, kung gusto niyo po, nasabayan niyo po ako, sundan niyo po ako sa simpleng panalangin natin ngayong hapon. Sige, let's close our eyes and let's extend our hands to our new friends. Sabayan niyo po ako, sundan niyo po ako. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa awa at grasya mo. Patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko. Naniniwala po ako na iniligtas mo ako dahil sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Ngayong araw, nagdedesisyon po ako na gawin kang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako na gawin ko ang purpose na binigay mo sa akin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating mga new friends. At ano po ang sasabihin natin sa kanila, Life Giver Family, in 3, 2, 1? Welcome to Life Giver Family! Yes, may we just invite you po for a couple of minutes to join with our Connect friends. Samahan po sila ng mga nag-invite sa kanila and tawagin ko po si Bishop for our benediction. Announcement lang, yung September 2, okay? Yung September 2 po, sabihin ko na, birthday ko po kasi sa 3. So, ika-60th birthday ko na po yan. Magsisenior na ako. So, sabi ko, imbes na mag-conference ako, ang gagawin na lang natin, magkakaroon tayo ng revival night. So, hopefully, siguro we'll be targeting around 500 people. May konti tayong pagkain, pero mga merienda lang.
Kasi gusto ko sanang bigyan ng tribute ang isang napakahusay na pastor na namayagpag siguro mga nung 60s and 70s at saka 80s. Na ang pangalan niya ay si Jimmy Swaggart. At most nakakantahin natin ay hango sa mga kantang napasikat niya nung panahon na yon. At ang nakakatuwa, yung ipipreach ko dun sa gabi na yon ay hango po sa preaching niya nung siya ay pumunta rito noong 1984 sa Araneta Coliseum. Kung ano yung word niya na yon, ang siyang ire-re-echo ko po sa inyo lahat. So yun po yun. Puri ng Panginoon. And I hope September 2, sama-sama tayo lahat. Okay? Are you okay? Tatayo tayo lahat. Puri ng ating Panginoon. Taas ang kamay. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling. Make you stand unblemished. May His grace work in you. His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the when fellowship ends, Abundant life begins. remain fruitful. You are a good tree. God bless you. People